siya po yung nag-o-offer nito sa public na parang wala lang ang materials na ito, but we know for sure that it's high risk. Tila hindi delikadong uri ng metal kung ibenta lang sa publiko ng tatlong sospek ang depleted uranium. Ang mga ito ay naaresto ng National Bureau of Investigation sa magkakahiwalay na operasyon sa Pasay City, Cagayan de Oro, Cebu at Dagupan, kung saan aabot sa nasa 100 kilograms ng depleted uranium na may tinatayang halaga na mahigit 600 million pesos ang nasabat. Ayon sa NBI at Philippine Nuclear Research Institute, ang depleted uranium ay maraming masamang epekto, lalo na sa kalusugan at kapaligiran. Isa pa sa pinangangabahan ng mga otoridad ay dahil sa maaari itong magamit sa terorismo. The terror risks associated with DU. Ang DU ay maaring gamitin as dirty bombs or radiation dispersal devices. Dahil lubhang delikado, nakasuot ang personal protective equipment ang mga tauhan ng NBI, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na tumulong sa buong operasyon. Bagamat sangkap na maaaring gamitin sa terorismo ang mga nakumpiskang depleted uranium, nilinaw naman ng NBI na hindi pa pasok sa paglabag sa Anti-Terrorism Act ang mga naarestong sospek. But as to the intention to terrorize or be part to non-state actors or terror organizations, absent naman po siya doon sa mga subjects natin. Kaya hindi po natin sila nakasuhan sa batas na iyan. Sa ngayon, nakikipagtulungan ang NBI sa kanilang foreign counterparts upang matukoy kung papaano ito na ipasok sa bansa. Ayon naman kay NBI Director Jaime Santiago, walang kapasidad ang Bureau of Customs upang matukoy na radioactive ang isang bagay na dumadaan sa kanila. Unfortunately, walang nakaka-detect ang Bureau of Customs ng radiation, yung radioactive substance. Wala silang ganun. Paglabag sa RA 5207 o Atomic Energy Regulatory and Liability Act of 1968 ang isinampa laban sa mga naarestong sospek na may multang 10,000 pesos at kulong na nasa 5 taon lamang. Kung kaya't pakiusap ng mga otoridad, yun nga po ang sana makita na pwedeng mabago pa, no? Because the possible hazards and effects and risks that it could give to society, hindi po commensurate masyado yung naging penalty ng batas. And since it's 5 years, it's a bailable offense. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.